Hello everyone! Welcome to Mommy Love Vlog again. So guys, sa nakaraang video is napag-usapan natin kung magkano ang sahod dito sa Hong Kong. So for this video is pag-uusapan naman natin ang pahinga or rest days. Ayan. So dito po sa Hong Kong as domestic helpers is entitled po at mandatory na pinagpapahinga ang mga katulong during Sunday. So ito po yung rest day na normal para sa ating mga domestic helpers. Unlike sa ibang bansa na kagaya ng Middle East is wala po silang pahinga. So mantakin nyo guys, nagtatrabaho ka tapos hindi ka pinagpapahinga. So kailangan po natin ng pahinga. So dito po sa Hong Kong is napakaganda at napakahusay ng kanilang law dahil meron tayong pahinga. Bukod sa pahinga na regular na Sundays is meron pang excess or holidays, public holidays na entitled na ilabas or i-rest ng isang katulong dito sa Hong Kong. So, ang good news po guys is ngayong 2024 is nadagdagan naman po ng isa. So, nag-start po ang pagdaragdag ng holiday or public holidays or statutory holidays na tinatawag. So, huwag kayong malito guys ha, ang statutory holidays or public holidays is parehas lamang. So, yun po yung mandatory. So, since 2022 po is nagdagdag ang law, ang Labor Department ng isa pang holiday. So, 13 noon, yes. So, from 12 holidays, nagdagdag po sila ng isa last 2022 ng isa. Ito po yung birthday ni Buddha, kaya naging 13 po. Yes, naging 13 statutory holidays. So, naging holiday ang birthday ni Buddha. So, this 2024, after 2 years, so, after 2 years po is nadadagdagan po ng isang statutory holiday or public holiday ang mga holiday ng domestic helper bukod sa Sundays holidays. So 2024, ito po yung dagdag na December 26. Ito po yung first day after Christmas. So bale ang ilalabas na karagdagan ng mga katulong dito sa domestic helpers is December 26. So yan. So magiging 14 na po ang ating public holidays, statutory holidays. And then the next 2 years is madadagdagan na naman po ng isa. I think ito po yung idadagdag nila is yung mga mahal na araw. Kasi po dito is ang mahal na araw is hindi po natin holiday, di ba? So gradually idadagdag po nila yan isa-isa hanggang maging 17 holidays na po until yes 2030 I think. So from 2022 naging 13 no, and after 2 years 2024 next year magiging 14 holidays na po, kaya naman palakpakan dadami na naman ating rest days. And year 2026 after 2 years idadagdag na naman po nila ang isa, and year 2028 dagdagan na naman ang isa hanggang abutin po ng 2030 17 holidays. So yun po yung last na kanilang idagdag na pahinga. So ngayon po, ano po ba yung mga yan, kailangan nyo pong malaman guys ang public holidays na ilalabas ninyo, kasi baka may time na pag-working kayo makalimutan ng amo ninyo, holiday pala yun. And may time din na naranasan ko lang ganyan. So holiday ko pala, ba't nilabas ko? Hindi ko din na-realize na public holiday, and nakalimutan din ng amo ko nun. So mahiya naman akong kasi actually dapat may pay yun. So hindi ko na yun siningil sa kanya. So hinayaan ko lang kasi nakalimutan ko din. And ito po yung mga public holidays na dapat nating malaman guys ha. Tayong mga domestic helpers and yung mga baguhan na nandito sa Hong Kong na nag-apply, mga days, weeks pa lang na nandito, is kailangan nyo pong malaman itong mga public holidays. So ito na po yung ating 14 na bagong statutory holidays. So first day of January, ito po yung January 1st. Ayan po yung pang-una. Second is Lunar New Year's Day. Ito po yung February 10. So February 10 po ito. The third day of Lunar New Year. Ito yung mga Chinese New Year, okay? So February 12. Ayan. And then the fourth day of Lunar New Year, February 13. And then panglima, Qingming Festival. Ito po yung April 4. And then Labor Day, May 1. The birthday of Buddha, na ito po yung kakadagdag last 2022, May 15. Chunlong Festival, June 10. Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day sa July 1. The day following the Chinese Mid-Autumn Festival sa September 18 po ito. National Day is October 1st. Chungyung Festival, October 11. Chinese Winter Solstice
festival or Christmas Day. So, alin po dyan, kahit alin po dyan, Christmas Day or Chinese Winter Solstice Day, whether kung ano po yung gusto nyong ilabas or gusto kang palabasin ng amo. So, ito po yung December 21st or December 25th, Christmas Day. So, mostly Christmas Day po tayo pinapalabas, no? And last, yung pang 14 is the first weekday after Christmas Day. So, ayun po yung 14 na statutory holiday or public holidays na mandatory na kailangan nating ilabas bukod po sa regular holidays na Sundays. Kung ito po ay naitapat naman, kung halimbawa na itapat po ang statutory holidays sa Sunday, is the following day po is holiday pa rin yun. So, hindi nila ikinakount na ang public holidays is considered na sa Sunday. So, kung ibig sabihin, I mean to say is, kapag natapat po sa Sunday, yung ating statutory holidays is the following day, day off pa rin. And then, depende rin po sa employer kung papalitan nyo po ng replacement yung araw na public holidays na iyon. Okay guys? So, and then, sa ating public holidays is, mandatory po nating ilabas yan. Kailangan malaman natin, ya? Kailangan tandaan natin to, lalo-lalo sa mga baguhan. Karapatan po nating magpahinga. Dahil napapagod din po tayo. Hindi po tayo makina. Makina nga po is napapagod tayo pa kayang mga tao. So, yun lang guys. And then additional guys, kapag pinagtrabaho po kayo ng inyong amo sa araw ng holiday is, kailangan binabayaran po kayo. May bayad po yan. And then guys, and sadly to say, sa ating mga domestic helpers is wala pong nakalagay sa kontrata na binabayaran ng overtime dahil wala pong scheme ng overtime work sa mga domestic helper dito sa Hong Kong. So, as of nasa contract lang is yun lang po yung talagang matatanggap natin. And but yung may mga ano po, may mga kapatid po tayong nagwo-work sa labas na binabayaran like part-time, which is illegal po yun. So, mag-ingat lamang po tayo. And overtime po yung binabayaran ng mga nagpa-part-time. I think 80 plus or 90 plus na siguro ngayon. But depende po dahil naranasan ko din last time is 90 per hour. But year 2018 pa rin po yun. Year 2018. So, yan. Let's be careful na lang po. Kasi mahigpit din sila, and kapag nahuli ka is maaring mapauwi ka sa Pinas, makulong ka pa, and magmulta ka pa. So yun lang guys ang aking mai-share sa video na ito. Thank you for watching. Give me a thumbs up kung nagustuhan niyo po ang video nito para mag-upload pa po ako ng mga video na kagaya nito, at magkaroon po kayo ng idea, lalong-lalo na po sa mga first timer na gusto pong apply bilang domestic helper dito po sa Hong Kong. Thank you so much and thank you for watching. Ingat po tayong lahat and I love you. Bye-bye!